Hey guys, welcome back to another video. It's me again, all the way from South Korea. Guys, grabe, anong oras na? Mag-1 o'clock na. Ngayon pa ako lumabas ng hostel dahil, grabe guys, hindi ako nagising sa alarm ko. Supposedly, maaga talaga ako aalis. 8 AM ako aalis. Pero grabe, sobrang pagod na pagod ako from yesterday. And also, wala pa akong maayos na tulog ever since I got here. And actually, before pa ng trip na to, wala din ako masyadong tulog nga dahil sobrang busy talaga sa work. Ngayon, medyo mag-chill lang tayo dahil ayokong mapagod dahil later on tonight, meron akong class sa 1 million. So, ang instructor later sa 1 million na attendan ko is si Leah Kim. Ang kapal ng mukha ko, no? Akala mo kung sino magaling. Pero, ayun, actually, yung class na iti-take ko mamaya is master's class. Grabe, ang kapal pala talaga ng mukha ko, no? So, advanced level yung class na yon. And I think yung dancing skills ko lang naman ay medyo nasa borderline ng beginner at intermediate. Pero, yung memorization skills ko ay nasa beginner level lang siya. Pero ngayon, I'm just going to head on to the lunch place. Actually, bala ko mag-sangyup. But hopefully, pwede akong makasangyup. Kasi usually dito sa Korea, ang sangyup places, hindi ka pwede makakain kapag mag-isa ka lang. So usually, they will ask you to order for 2 people. Ang weather actually right now is just 20 degrees. Actually, wala akong suot na heat tech. Talagang ano lang siya, polo. And itong trench coat na hindi rin naman makapal. 1 layer lang siya. Ayun, manageable din naman. And pants lang din pala. 안녕하세요. Can I get one table? Yeah? 편하신데 앉으시면 되고요. Thank you. 뭐랄까? Okay. Thank you. Thank you. Kasamnida. Ayan guys, so meron palang English translation naman. Nakita siguro nagsa-struggle ako. Dapat daw, 2 order ng meat minimum. So, yung in-order ko, nag-ano din kasi ako, kimchi jjigae ako. So, yun daw, on the house daw yun. Pero currently, parang nasa 1.5 yung mga in-order ko. Not bad na din. Kasi kahit yung sangyup nila dito, yung pork nila, kahit sa plain lang siya, malasa siya, very tender. So far, sa mga nakainan ko before, yun yung feedback ko sa mga Korean barbecue. Typically, ang mga meat naman sa isang mga not below 200 grams na meat. Mga 550 to 700 pesos yung range niya. Now, syempre, depende yun sa quality ng meat. If premium yung meat, and then, of course, mas mahal siya. Kamsa. Kamsa. Hindi niya ako binigyan ng song. So, mukhang they will cook it for you. Ito na yung kimchi jjigae. So, that's on the house. So, huwag kayong may intimidate na kumain sa mga sangyup, ganyan, kahit na parang mga Korean characters lang lahat ng nakikita nyo sa place. Somehow naman, yung mga staff, marunong sila kahit onting English. So, they can still communicate, you know, kung ano man yung rules nila sa place or yung mga recommendations nila sa food, gano'n. Try ko muna tong soup. May kick. Sarap. Sa-toast din ako ng garlic. Kamera. Ayan, so natapos na i-grill lahat ng meat. Hindi lang ako nakakain na to. Green onion leaves. Pero yung sauce na kasama niya, malamis-lamis. Ang kapal.
Try natin with this wala. This lang. Ayun no? Ang chewy niya, walang kahirap-hirap. Ayun, try natin with samjang. Sarap. Sa Pilipinas kasi, for you to get this kind of quality of meat, you have to pay around like 1,000 pesos para sa less than 200 grams lang. Ngayon, try natin yung itong special meat na isa. I think this is still pork. Ang lambot din niya. Kahit nga, ang titik ng meat, tingnan mo to. Ganito. Ang thick. Sobrang dali nila nguyain, as in. You know, yung total ko is around 1,300 lang. I mean, for everything. And naubos ko siya in fairness. Pero yun, good siya. I recommend that. And yung tabi niya, merong coffee, parang coffee stall. And ito actually, nakita ko to, ang daming, itong Mammoth Coffee. Madaming bumibili nito doon sa Myeongdong. Kasi may office area din kasi doon sa pinagtitirhan ko. So, ang daming nakapila, bumibili nito. So, tatry ko lang din. Ang pupuntahan ko ay Olympic Park. Kasi nakita ko doon sa videos recently na pula-pula na yung mga leaves. So, medyo nagpipik na talaga yung autumn doon. Sasadyain natin yun. And I will be taking 2 train lines today going there. So, medyo mahaba-habang biyahe siya. So, I just like to see, you know, yung surroundings na ganun yung pagkakapik. Itong coffee pala na to, small size lang siya, pero may mga additional syrup ako na pinalagay. Honey Americano, and 100 pesos lang to, guys. So ito, may mga additional honey ako nilagay, plus vanilla syrup. So, good siya to my liking. Pero again, mahilig ako sa matamis na kape. So dito guys, actually pwede yung mga drinks sa train. So meron din silang mga parang drinks na binebenta dito sa train stations. So medyo matagal yung biyahe. I think if you're also coming from like Myeongdong, Hongdae. Actually, mas lalo na sa Hongdae. It's quite far actually. It took me mga 1 hour to get here. Sinadya ko talaga na pumunta dito kahit medyo malayo siya. Kasi nga, ito yung mga kinds ng colors ng leaves na gusto ko talaga makita dito. So guys, nandito din pala yung KSPO Dome. Diba dito ginagawa mostly ng mga concerts. Sana one day naman makapanood ako dito, no? Gusto ko talagang ma-experience din ang manood ng isang concert dito sa Korea kasi bukod na malayong mas mura yung tickets dito. Wala lang. Actually, never pa ako nakanood ng concert sa ibang bansa. So dito guys, pwede kang humiram ng mga ganitong bike. Ayan. So, for groups to. Kasi yung mga green bikes na ganyan. Yan yung mga pwede mong i-rent via app. Napakalawak pa nga ng Olympic Park. So, I'm heading towards the pinaka-center. So, itong Olympic Park pala ay built siya for the Olympics talaga. Para makapag-host ang Korea ng Olympics, they built this area. 1988, nag-host ng Olympics ang Korea. I'm actually going na to Seongsu for the dance class.
kasi medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. It will take mga around 50 minutes to get there, and 7 p.m. yung class. Kasi unahan yun sa pila. So, as much as possible, ayoko naman ng sobrang harap, pero ayoko din naman ng sobrang likod. If you are interested to book a class sa 1 million, you actually have to register sa website nila and you have to buy a ticket. Ang isang dance class, mga nasa 1,100. So, that goes for all of their classes, yung mga beginner classes, learner classes, and yung mga masters. And I think yung mga pop-up din, same rate din. So, yun, ang process doon, once you get there, kailangan mo mag-present ng QR code ng profile mo kasi doon nakalagay kung anong class yung ititake mo. Oh my God! Nag-YouTube lang ako or nandun lang ako nanonood ng mga classes nila ngayon. Pupunta na tayo sa class! Oh my God. Excited ako pero at the same time, kinakabahan ako kasi guys, mahina talaga ako mag-memorize ng mga steps. Ang dami kong disclaimer, no? Pero tara, pasok na tayo. So ito guys, mag-ano ka dyan, save ka ng space mo here para makapasok ka. 7 pa yung class, so this is the class that's happening right now. Guys, ano na si Lia Kim, natatakpan nila, pero ayan. Oh my God! Napapanood lang natin si Lia Kim dati sa YouTube, sa Street Woman Fighter. Oh my God, yung show na yun. So ngayon, magtitake na tayo ng class niya. Pero grabe talaga, kinakabahan talaga ako guys. Kasi lalo na kapag groupings, kapag uma-attend kayo ng mga dance classes, alam niyo yan, yung pressure kapag groupings. Kapag practice runs during the class, okay ka pa. Pero kapag nag-groupings na, wala na. Nakalimutan ko na yung step. Ang dami ko nang mali. So, ano lang talaga ngayon, more like kung ano yung ma-absorb ko. And for the sake lang na masabi na ito ka Lia Kim dance class. So, I think pwede ka namang gumamit ng mga lockers dito. So, gamit tayo. Ayan. So, ito yung mga locker area nila dito. And may mga ano rin naman sila dito, changing rooms. And yung mga CR. And then, ito, isa to sa studio na meron din dito. Actually, ang dami na lang studio dito. Actually, 2 floors tong 1 million na building na to. And I'm not sure lang kung gaano kadaming studio ang meron. Pero guys, na-intimidate ako kasi parang yung sumasayaw na yung mga nag-aantay. Ang galing nila. Ano ba to? Napasubo ata ako sa mga pinagagawa ko sa buhay ko. I'm gonna settle my things here. And yeah, I'll see you in the class later on.
Tapos na yung class. Grabe ha. Alam nyo, ang style ko kasi sa sayaw, hip-hop. So yun yung mga trip ko na mga choreo, ganyan-ganyan. Mga K-pop classes sa 808 Studio. Kaya yung mga original choreo sa Zero, pinupuntahan ko yung mga hip-hop, mga ganyan. Kasi guys, yun yung hilig ko. Yun yung style na nag-fit sa akin. Aba, tuwing kailan ka lang naman makakapunta sa isang class ni Leah Kim. So, ginrab ko yung opportunity, nag-book ako. Usually kasi dito yung mga dance classes, hindi sila nagpo-post ng teaser or even ng song na sasayawin. So, si Leah Kim, hindi talaga siya nag-share ng kahit ano sa stories niya or sa Instagram niya. So, hindi mo alam yung choreo na ituturo, hindi mo alam yung song. Ang class ay pinaghalong walking, fem, may a little bit of tutting. Actually, lahat yun, kahinaan ko yun. Pero, you know, it's still a good experience. Though kanina lang talaga, medyo masikip. Okay naman, I think, sa standards ko, ayun nga, based sa style na yun kasi, pwede na ang aking nagawa. So, meron pa akong isang class pa na ita-take this trip. Kasama ko naman yun si ate, tsaka isang kasama din namin sa 808 Studio, si Ann. And right now, guys, it's actually already 14 degrees here outside. Hindi na ako nagpalit ng pants. So, itong white pants pa din yung suot ko. Manipis lang to, guys. And then, polo and the trench coat lang. Okay naman, manageable naman. For me, for me. Again, hindi ako ganun kalamigin. Kaya din sabi ko, magmumiyong-dong ako kasi I want to look at Emmys. Isa tong Korean brand and most of their products are actually caps. Mahilig ako sa caps, kung kilala niyo ako. Sobrang dami kong caps. So, might as well dagdagan natin, di ba? Kahit hindi natin nagagamit lahat. Because that's just who I am. Char. Meron din silang pang dogs here. Sobrang cute. Itong mga bags na to, this is around 3,000. And ito naman, mga nasa 3,700 to. Tapos, ito namang mga pang dogs. Nag-range naman siya from 2,700 pataas. And then guys, itong mga cups nila, mga nasa 2,000 pesos naman itong mga to. Kumuha ko ng dalawa. One for me and one for Shane. Ang process lang sa Emmys, kailangan mong lapitan yung staff and then tell them kung ano yung gusto mong cap. Ako ay took a picture nung gusto kong cap and then sulat nila sa paper and then pipila ka na sa cashier and then you will give it to the staff na lalapit sa'yo and they will get the stock. Ayun. Binigyan lang din ako ng receipt for the tax refund na gagawin pa sa airport. So, hindi sila automatic na tax deduction. Kakain na lang ako ng mabilis dito, guys. I'm so tired. Gusto ko ng pahinga. So, ito, ano siya? Kimbap. So, 6 for 6,000 and 12 pieces for 10,000. So, yan guys. I got this. Halo-halo to mixed. Meron silang crab, merong bulgogi, stir-fried kimchi, ganyan. Balitan tayo na to, guys. Gusto to fish cake ko, para mainit-init. So, ang order ay 2,000 won. Tteokbokki, 5,000. Dumpling, 6,000. Bumili lang ako ng fish cake. Ang init. Buti na lang may dala akong payong. May dala akong handkerchief para hawakan ko. Gusto ko kasi siyang kainin habang lumalakad dahil nga gusto ko nang magpahinga. Dahil uuwi na lang naman ako at kakain ako. I think I'm going to
end the vlog here na. I hope you enjoyed this video as much as I enjoyed this day. Ang key takeaway ko siguro for today is don't be afraid to try new things and step out of your comfort zone. And I am referring to the dance class that I took earlier. So sobrang out of my comfort zone ko yun kanina. Pero in order to grow, you have to go out there, step outside your box. Taray! May paki-take away. Thank you so much for sticking till the end of the video, and don't forget to subscribe and like this video. And again, thank you and bye!